Magandang araw po mga ka-recap. Maligayang pagbabalik sa ating channel. Ngayon naman po ay ating ipagpatuloy ang kwento ni Yurek, ang barbarian nga nagmula sa kanlurang bulubundukin ng langit. Matapos nga nasubukang ibenta siya ng binatilyo bilang aliping gladiator, ay nakilala ni Yurek si Horus, ang may-ari ng Horus Gladiator Team. At doon ay nagkasando sila na magiging isang malayang gladiator si Yurek. Sumama na nga siya kay Horus sa kanilang kampo. Tahimik lang muna siyang nagmamasid. Nilapitan at binati naman siya ng isang kasamahan at binigyan ng makakakain. Ang lalaking ito ay si Bachman. Tinanong niya si Yurek kung ano daw ang ginagawa nito malapit sa mga aliping gladiator. Taga-norte din daw ba siya at naghahanap ng kanyang mga kauri? Sinagot siya ni Yurek na wala daw siyang relasyon sa mga taga-norte, sadyang hinad lang magaling ang kanyang pagsaalita ng imperial na lengguwahe dahil nanirahan siya sa ibang bansa. Akala daw ni Bachman ay galing siya sa norte dahil sa laki ng katawan niya. Nagtanong naman si Yurek kung lahat daw ba na galing sa norte ay naging alipin. Hindi naman daw lahat, pero ang iba daw ay dahil sa expedition sa norte na umabot halos 10 taon. Tinanong ni Yurek kung ang malaking tao daw na yon ay galing din sa norte. Biglang may sumabat at sinabi na magaling daw ang mga mata ni Yurek, nakilala niya agad ang tanging taga-norte sa kanilang gladiator group. Ang pangalan ng malaking tao daw ay si Sven, isang aliping gladiator na nakakasurvive sa loob ng 3 taon dito. Binati siya ng lalaking ito at tinawag na baguhan. Sinabi naman ni Yurek na hindi baguhan ang pangalan niya pero Yurek. Siya naman daw ay si Donovan. Siya ang main attraction sa grupo nila. Mabuti daw para sa kanya sagot ni Yurek. Bigla siyang tinanong ni Donovan kung isa ba siyang barbarian. Naaamoy niya daw kasi ito. Amoy ng isang hayop na nagpapanggap na tao. Natawa lang si Yurek, magaling daw ang kanyang pangamoy. Pero parang anak daw siya ng pusa nito. Sinabi naman ni Donovan na nang napunta siya sa isang misyon para sugpuin ang mga barbarian, nakita niya ang mga kalahi daw ni Yurek. Mga hindi sibilisado na mga tribo na hindi matanggal ang kanilang amoy. Tapos na daw ba siya magpakilala, siya naman daw ang magpapakilala. Siya si Yurek at sa karanasan niya bilang si Yurek the Barbarian, ang mga taong mapang insulto gamit ang kanilang dila ay walang naibubuga. Napipikon na si Donovan at si Yurek ay handa na ring makipaglaban pero bigla silang inawat ni Horus. Bawal daw silang mamatay bago siya nila mabayaran. Ibaba daw nila ang kanilang espada. Umalis na si Donovan pero sinabi niya na swerte daw ngayon si Yurek dahil dumating si Horus. Pero para kay Yurek, ay hindi sila sigurado kung sino ang swerte sa kanilang dalawa. Dumating na nga ang araw ng unang laban ni Yurek. Sinabihan siya ni Sven na isuot na ang kanyang armor at helmet. Para naman kay Yurek ay nagpapabigat lang ito ng katawan niya. Si Sven at Yurek ang magka-partner sa laban ngayong araw. Napansin ni Sven na maganda daw ang espada ni Yurek. Paano niya daw nakuha ang isang espada na gawa sa imperial na bakal? Ano daw ang imperial na bakal? Ayon kay Sven, ito daw ang bakal na tanging imperial family lang ang may monopolyo. Ito daw ay mga sandata na para lang sa mga kabalyero ng imperyo kaya mahirap ito kahit makita lang. Tinanong niya sa sarili kung si Portgal ay kabalyero ng imperyo. Sa tingin naman ni Donovan ay peke ang kanyang sandata dahil hindi basta-basta makakauha ng ganitong espada. Nagsimula ng sumigaw ang mga tao. Tama na daw ang pag-uusap at lumabas na sila sa arena para makipaglaban at kumita ng pera. Unti-unting nagbabukas ang gate at sa likod nito ay naghihintay si Yurek at Sven. Habang naghihintay ay tinanong ni Sven si Yurek kung saan daw siya nagmula. Mukhang hindi naman daw siya ipinanganak dito sa imperyo o lumaki. Ayon naman kay Yurek, kapag sasabihin niya daw kung saan siya galing, siguradong mahihimatay siya sa gulat. Lumabas na nga sila sa arena at naghihiyawan na ang mga tao. Ayon kay Sven, ang mga mamamayan ng imperyo ay pumupunta mismo sa digmaan kaya sabik sila sa dugo. Sinabi ni Yurek kay Sven na kanya na ang sa kanan at siya naman daw ang bahala sa kaliwa. Huwag naman daw siyang tawaging matanda saad ni Sven. Kung ganoon daw ay tanggilan nito ang kanyang balbas at baka masama pa ito kapag lumipad ang ulo niya. Tuwang-tuwa naman ang kalaban nila dahil ang lakas daw ng loob nila na lumabas dito na espada lang ang dala. Habang patalon-talon si Yurek ay napansin niyang malakas ang depensa ng kalaban. Pero biglang mabilis na umatake si Yurek. Tumalon ito na ikinabilga ng kalaban. Isang iglap lang ay sinaksak niya na ito sa leeg.
Walang kahirap-hirap na pinabagsak niya ang isang kalaban. Ito daw ang dahilan bakit ang mga armor na mabibigat ay hindi maganda. Pinapabagal ka nito, namangha at naghiyawan ang mga tao sa nakita. Tinanong naman ni Yurek si Sven kung kailangan daw ba niya ng tulong. Napansin ni Yurek na tila hindi nakadepensa si Sven at parang iniimbitahan ang kalaban na saksakin siya. Biglang sumugod ang kalaban nito habang si Sven ay tumatawa lang ng malakas. Pero sa isang iglap ay damanak ang dugo. Pinabagsak ni Sven ang kalaban sa isang hampas lang ng palakol. Nilapitan ni Sven si Yurek at sinabihan na masyado pang maaga para tulungon siya ng isang bata. Ayon naman kay Yurek ay hindi na siya bata. Tumawa lang si Sven. Sa tingin daw niya ay nasa 17 o 18 pa lang ang edad ni Yurek. Hindi naman nakasagot si Yurek kay Sven. Pero naging seryoso si Sven at sinabing nakaligtas na naman siya ngayong araw. Mukhang hindi pa ito ang panahon para mapunta ang kaluluwa niya sa burol ng mga espada. Iniisip naman ni Yurek kung paanong isang aliping gladiator pa rin ang napakahusay na si Sven. Nagpatuloy pa ang mga laban at nagpresentang lumaban si Yurek sa 2 gladiator ng sabay. Pangalan niya ang sinisigaw ng mga tao sa arena. Akala daw ni Donovan ay gusto nang mamatay ni Yurek nang hiniling nitong lumaban sa 2 gladiator pero nagtagumpay siya. Para kay Horus ay magiging popular na siya dahil sa kanyang ginawa. Isa siyang kayamanan, tunay na kayamanan. Kinagabihan ay uminom si Bachman at Yurek. Pinag-uusapan nila si Sven. Espesyal daw si Sven ayon kay Bachman. Kung gugustuhin daw niya ay papayag si Horus na magiging malayang gladiator si Sven pero si Sven mismo ang nagdesisyon na manatiling alipin. Ayon sa mga narinig ni Bachman, si Horus daw ang nagligtas kay Sven habang palutang-lutang ito sa karagatan. Binigyan din siya ni Horus ng matitirhan at lugar kung saan makakalaban. Sa pananaw ng mga taga-norte ay sapat na ito para maging tapat sa isang tao. Ano daw ang pananaw ng mga taga-norte? Tanong ni Yurek. Alam daw ba niya ang burol ng mga espada? Doon daw napupunta ang mga mandirigmang taga-norte kapag namamatay sila. Ito ang lugar kung saan ang kanilang mga ninuno at mga mandirigma ay naghihintay. Ito ay langit kung saan malaya silang kumain ng karne at uminom ng alak hanggang sa gusto nila. Ang pinakakinakatakutan ng mga taga-norte ay ang mamatay sa isang aksidente o sakit. Dahil naniniwala sila na tanging mga mandirigma lang ang maaaring pumasok sa burol ng mga espada. Sa isip ni Yurek ay hindi rin naiiba ang burol ng mga espada sa pinaniniwalaan ng mga nakakatanda sa kanila. Ang mga matatanda ay naniniwala na sa kabilang parte ng bulubundukin ay mundo ng mga kaluluwa. Pero mali ito dahil ang mundo sa kabila ng bulubundukin ay lugar din kung saan siya ngayon at ibang mga tao nakatira. Kaya natanong niya sa sarili kung saan kaya napupunta ang kaluluwa kapag namatay sila. Ano ang mangyayari sa kanya kapag namatay siya? Bigla niya itong tinanong kay Bachman, dahil daw sibilisado siya ay siguro alam niya ito. Sa araw, sagot ni Bachman. Ang kaluluwa niya daw ay babalik kay Ru, ang Diyos ng araw, at siya ay maipapanganak muli. Halos daw lahat ng mamamayan sa imperyo ay mga naniniwala sa relihiyong Sol. Lahat na kahariang nasasakop ng imperyo ay sumusunod sa paniniwalang ito. Bigla namang sinabi ni Yurek na ang pinaniniwalaan niya daw ay ang langit, mas malaki daw ang langit kaya mas malaki daw ang pinapaniwalaan niya. Sinabi ni Bachman kay Yurek na paniwalaan niya lang kung ano ang gusto niya. Sumunod na araw ay bumisita si Bachman sa kwarto ni Yurek. Nagtataka siya saan daw ginastos ni Yurek ang perang ibinigay ni Horus sa kanya, sa mga palakol pala. Ayon naman kay Yurek ay isa ito sa mga magagandang nagagawa ng Cell. Tinanong ni Bachman si Yurek kung may ideya na daw ba siya kung ano talaga ang nangyayari sa kanila bilang gladiator. Ayon kay Yurek, ito ay ang grupo ni Donovan laban sa mga watak-watak na mga tao. Napatawa si Bachman pero tama daw si Yurek. Ang 21 na tao sa kanilang grupo, 10 ay galing sa grupo ni Donovan. Si Donovan daw ay dating sundalo. Ayon sa kay Donovan, dati siyang miyembro ng grupo ni Blade Master Kurgan. Ang problema daw ay si Donovan ang may hawak sa halos lahat na mahahalagang laban. Ang grupo ni Donovan ang kumukuha ng mad-adali at malaking kita na laban. Ang natitirang gladiators katulad nila ang nakakakuha ng mga problemadong laban. Sinabi naman ni Yurek na pwede naman nilang tanggihan ang mga ganitong laban, total ay malayang gladiator naman sila. Pero ayon kay Bachman, magugutom sila kapag patuloy nilang tatanggihan ang mga laban.
Pero bakit daw ito sinasabi sa kanya ni Bachman? Ayon kay Bachman, kapag merong isang baguhan na dumating at may kasing lakas na impluwensya ito tulad ni Donovan, hindi na basta-basta mapakialaman ni Donovan ang mga laban. Sinabi ni Urich na bakit hindi ito subukan ni Bachman. Ayon kay Bachman, gustuhin niya man, hindi kaya ng kanyang abilidad ito. Kaya iniisip niyang itaya ang kanyang ekspektasyon kay Urich. Ayaw daw ni Urich sa mga taong iniaasa sa iba ang mga trabahong hindi nila kayang gawin. Pero batas daw ito ng kalikasan na humihingi ng tulong ang fox sa leon para hulihin ang lobo. At hindi daw galit si Urich sa ganitong ugali ni Bachman. Nang unang umapak daw siya sa mundo ng mga sibilisado, si Bachman daw ang unang tao na nagtrato sa kanya ng mabuti. Kapag nagpakita daw ng kabaitan ang tao sa kanya ay susuklian niya ito. Nahihiya naman si Bachman sa sinabi ni Urich. Simulan na daw nila ang plano. Isang hapon ay nag-uusap si Donovan at Horus tungkol sa kalaban nilang si Barackle. Sigurado daw sila na bibili ito ng mga death row na mga preso. Pinagpaplanuhan na nila kung sino ang mga lalaban sa mga preso. Ang huling laban daw ay kay Donovan at haharapin niya ang mga aliping gladiator ni Barackle. Bigla namang pumasok si Urich sa kanilang opisina at sinabi na ipagkatiwala na daw sa kanya ang huling laban. Bigla naman siyang sinalubong ni Donovan. Sinabi ni Horus na kung mag-aaway sila ay sa labas basta santukan lang at walang espada. Sinabi ni Urich na wala siyang planong makipag-away. Interesado lang siya sa pag-aareglo ng laban. Galit naman si Donovan sa sinasabi ni Urich. Gusto ni Urich na ilagay siya ni Horus sa huling laban. Tumutol naman kaagad si Donovan sa sinabi ni Urich. Ayon kay Horus, ang pinakahuling laban ay ang pinaka-importanteng laban. Alam daw ito ni Urich. Kung alam daw niya ito ay bakit pa siya umaasta katulad nito? 5 tao, lalabanan niya 5 tao. Preso man o gladiator. Ang mga tao daw ay manunood dahil sa pagkamausisa nila. Pero paano pag namatay daw siya ay maapektuhan ang grupo nila? Hindi daw siya mamamatay, mananalo daw siya, hindi pa siya natatalo sa laban mapa 5 o 10 tao man ito. Pero magkaiba naman daw ang laban sa labas at loob ng arena. Pero ngumiti lang si Donovan at sinabi na papayagan niya daw ito. Ilagay daw siya sa huling laban at pagbigyan siya sa hiling niyang 5 tao. Hindi daw inaasahan ni Urich na may mapagbigay na puso pala ang kanilang pinakasikat na gladiator. Kinumbinsi na ni Urich si Horus dahil wala na namang problema at pumayag na si Donovan. Walang magawa si Horus kung hindi ang pumayag na lang. Ibibigay na daw niya ang hiling ni Urich na laban. Masaya naman daw si Urich na napunta siya sa grupong ito. Sunod na araw sa Coliseum. Usap-usapan ang huling laban. Usap-usapan din si Urich dahil sa huling laban niya sa 2 gladiator. Pero laban daw sa 5, magpapasalamat na lang sila kapag hindi naging boring ang laban. Si Likod naman kung saan naghihintay ang mga gladiator, ay iknekwento nila kay Urich ang tungkol sa karagatan. Anyong tubig na kasing lawak ng langit. Hindi naman makapaniwala si Urich sa sinasabi niya. Nagsisinungaling daw siya dahil lang sa hindi pa siya nakakakita ng karagatan. Tinatawanan lang siya ng mga kasama. Dumating si Bachman, tamang timing daw dahil si Bachman ay nagmula sa silangan malapit sa daongan ng mga bangka. Pero iba ang pinunta ni Bachman dito. Galit na galit si Bachman kay Urich dahil isa daw itong kahibangan na lalabanan niya ang 5 tao. Kanselahin niya daw ang laban habang hindi pa huli ang lahat. Siya daw ang nagtulak kay Urich sa sitwasyong ito kaya hindi siya matatahimik pag may nangyaring masama. Natatawa lang si Urich. Hindi daw nila siya kilala at hindi nila aakalin kung nasaan siya nanggaling. Binalaan siya ulit ni Bachman na magkaiba ang kumpiyansa sa kawalang ingat. Para naman kay Bachman, silang mga sibilisado ay masyadong matatakutin. Hindi pa nga nagsisimula ang laban ay umaatres na sila kahit hindi pa ito nasusubukan. Pero hindi na daw kailangang subukan, natalo nga ng imperyo ang mga barbarian sa norte pati na ang mga barbarian sa timog. Halata daw ang kalalabasan nito dahil 5 ang kalaban niya. Paano naman daw kapag nanalo siya, tanong ni Urich? Sinabi ni Bachman na susundin niya ang lahat na sasabihin ni Urich nang walang reklamo. Pagsisisihan daw ni Bachman ang pinagsasabi niya, si Donovan naman ay nasa tabi lang at naiinis. Barbarian nga daw siya, magpapahid daw si Urich ng dumi sa mukha gamit ang war paint. Mukhang hindi daw nagsisinungaling si Donovan nang sinabi niya na sumali nga siya sa pagsugpo sa mga barbarian. Pinuno na ni Urich ang mga daliri ng pintura.
Alam daw niya kung ano ang ibig sabihin na lalabanan niya ang 5 gladiator. Maaari siyang mamatay, pero wala siyang planong mamatay ngayon. Mananalo siya. Pinahid ni Yurek ang pulang pintura sa kanyang mukha. Nagsimula ang sigawan ng mga tao sa arena. Hindi naman maintindihan ni Horus kung bakit ganito ang modo. Masyadong seryoso ang modo sa lugar kung saan naghihintay si Yurek. Tinawag na ni Horus si Yurek dahil magsisimula na ang laban niya pero bigla siyang nabigla sa nakita. Napakaseryoso at nakakatakot na Yurek ang tumambad sa kanila. Bago magsimula ang laban ay pinatawag ng isang noble si Horus at Barakal. Hindi daw niya maintindihan ang huling laban. Maraming tao ang madidismaya kapag hindi daw magiging masaya ang laban. Pinanggako naman ni Horus na kaaliw-aliw ang magiging laban. Aabangan daw ito ng noble. Sa labas naman ay sinabi ni Barakal na alam daw niyang bluff lang ito pero alam naman nila ang resulta. Pero kumpiyansa si Horus at hindi daw nagkakamali ang mga mata niya. Magaling daw siyang tumaya sa mga ganitong sitwasyon. Naghiyawan na ang mga tao. Ano daw ang nasa mukha ni Yurek? Dugo daw ba ito? Mukha daw siyang halimaw. Para naman kay Yurek ay napakaganda ng klima. Lumabas na din ang mga makakalaban ni Yurek. Mababawasan daw ang kanilang sentensya kapag natalo nila ang kanilang kalaban. Nag-aalala naman si Bachman. Ang kalaban daw ni Yurek ay mga marurunong makipaglaban. Anong klaseng pagbabalasan ang laban daw ito? Ayon naman kay Sven, base sa paghawak nila ng espada ay mga kriminal sila na nagboluntaryong lumaban para mabawasan ang kanilang sentensya. Tama lang daw ito sa kanya. Siguradong patay na siya saad ni Donovan. Unti-unting lumapit na ang mga kriminal kay Yurek. Hindi na daw masama ang kanilang porma at mga sandata. Alam ni Yurek na hindi sanay ang mga kalaban niya sa pakikipagtulungan kaya sigurado siyang magkakanya-kanya sila. Mukhang sinusukat daw ng mga kalaban niya ang sitwasyon at walang may intensyon na mauna. Kung wala daw mauuna sa kanila, ay siya na mismo ang gagawa. Mabilis na sumugod si Yurek. Sumigaw ang isang kriminal at sinabi na harangan si Yurek. Ngumiti lang ang isa sa pag-aakalang makakaya ito ng kanyang kalasag. Pero sa isip ni Yurek, magagawa niya ito gamit ang espada ng imperyo. Sinaksak ni Yurek ang kalasag. Nasira ito at tumagos sa kalaban. Tuwang-tuwa si Yurek dahil ibang klase ang bakal na ginamit sa espada. Nang makita ito ng iba ay agad silang sumugod. Mabilis namang naiiwasan ni Yurek ang kanilang mga atake. Kinuha niya ang kanyang palakol at napangiti ito dahil sa ideyang naisip. Pinatalbob niya ang kanyang palakol sa sahig at tumama ito sa leeg ng kalaban. Nakatunganga naman ang isa kaya agad siyang inatake ni Yurek mula sa likuran. Ibang klaseng espada daw ito. Kung ibang espada ang ginamit niya ay siguradong sira na ito kaagad. Hindi rin makapaniwala si Donovan. Tunay nga na Imperial Sword ang gamit ni Yurek. Ayon naman kay Donovan ay kapag ginaya nila ang ginagawa ni Yurek gamit ang kanilang mga sandata ay siguradong sira na ito. Paano naman daw na ang isang barbarian nga makakakuha ng ganitong espada? Ayon kay Sven ay dinamin na sila ni Yurek gamit ang napakatinding pressure. Takot daw sila kay Yurek at hinahayaan na lang na gawin ang gusto nito. Para sa isang bata ay napakagaling na niyang makipaglaban. Patuloy na nagwala si Yurek sa gitna ng arena. Iniisa-isa na niya ang mga kalaban at walang magawa ang mga kriminal sa kanya. Dalawa na lang ang natitira. Kahit marunong pa daw silang makipaglaban ay simpleng mga magnanakaw pa rin sila. Hinamon ni Yurek ang mga natitirang mga kalaban. Wala naman daw silang magagawa kung hindi harapin siya. Sumugod nga ang dalawa sa provokasyon ni Yurek pero walang hirap lang silang pinabagsak ni Yurek. At ito ay gamit ng kanyang Imperial Sword at ang palakol. Bagsak ang 5 at damanak ang dugo sa gitna ng arena. Dumagungdong at humiyaw ng sobrang lakas ang mga tao sa loob ng arena. Tuwang-tuwa si Bachman at ang ibang kasamahan nila. Sobra naman ang ngiti ni Horus sa pinakita ni Yurek. Ano kaya ang susunod na magiging laban ni Yurek? Alamin po natin yan mga ka-recap sa susunod na mga kabanata. Maraming salamat po sa panunood at sana po ay nagustuhan ninyo. Please like our videos po and also subscribe to our channel. See you soon. Bye!